Pag-uwi yung misis ko mga kabayan, bali 4 na araw bago siya makarating doon sa probinsya namin. 4 na eroplano yung sasakyan niya bago siya makarating doon sa probinsya namin. Sabing ice dito mga kabayan, no? Sobrang nyo. Tingnan nyo mga kabayan, no? Wala kayang polar bear dito mga kabayan, no? Dito sa likod natin mga kabayan, mga ice na to. So ilang steps kaya ito mga kabayan, no? Pag maakyat ko ito mga kabayan, hingal na talaga ako dito. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, kapag magbabakasyon ka talaga, saan mga kabayan, mayroong delay flight, okay lang kaya mga kabayan kung dyan yung bahay mo. Or ito mga kabayan, para medyo bibo yung pag-akyat mo. So nilagyan na lang ng hagdan dyan sa gilid. Hi, hello po mga kabayan. So ngayon papasyal-pasyal muna ako dito kasi napakaganda ng panahon ngayon mga kabayan, no? Hindi malakas yung hangin at saka may araw na lumabas. Tara, ikot-ikot muna kayo. So habang ako yung nagkukwento mga kabayan, ipapakita ko yung madadaanan dito. So yung misis ko pala mga kabayan, no, mga ilang linggo na lang paalis na siya. Sana matuloy dahil nga hindi pa rin lumalabas yung kanyang visa dito sa Greenland. Dalawa pala yung visa na kailangan niya mga kabayan. Yung Schengen visa na sa Denmark manggaling, tapos yung sa Greenland visa or yung dito mga kabayan, mayroon din siyang kukunin para dito kasi nga ito talaga yung main destination niya pagbalik. Lalakad-lakad tayo hanggang dun sa ibaba. Napakaganda dito ng view natin, oh, napakaputi. Ang kapal ng snow dito. Yan. So yung misis ko pala mga kabayan, no, bali 45 days kasi mga kabayan. Kung magbabakasyon ka kasi dito sa Greenland, ay kailangan mag-apply ka muna ng Schengen visa mga kabayan. Alam nyo ba yung Schengen visa? Alam yan ng mga taga Europe. Yung Schengen visa, yan yung gagamitin mo kapag dadaan ka ng mga Europe country. So, ang Denmark ay isa po siyang Europe country. Magagamit mo din yung Schengen visa gaya ng mga sakop ng Europe kasi meron yang sakop yung Schengen visa. So, yan yung isang requirements mga kabayan na a-applyan mo muna dito sa Greenland kung may balak kang magbakasyon or uuwi ng Pilipinas. Tapos yung pangalawa mga kabayan, siyempre yung exit mo dito sa Greenland, yung exit visa kung hindi ka na babalik, re-entry naman kapag ikaw ay babalik. Yung dalawa na yan, a-applyan mo yan mga kabayan bago ka aalis ng Greenland. Ito pa mga kabayan ang iisipin mo minsan kapag kasi mga kabayan uuwi ka pag ganito mga panahon, March, January, November, December, aasahan mo talaga mayroon talaga yung mga flight na delay. Ang mangyayari niyan, siyempre mga kabayan, kapag delay dito sa Greenland kadalasan dahil masama yung panahon, so tumunog na yung kampana. Kapag masama yung panahon dito, minsan hindi nakakalipad yung eroplano, hindi nakakalanding. May eroplano na pumupunta dito sa Greenland, isa lang mga kabayan, yung international na flight yung galing Denmark. So dumadating siya dito ng alas 12 mga kabayan, minsan alas 11 kapag maaga. Tapos babalik na naman siya mga kabayan, minsan alauna ng hapon. So kapag yung eroplano na yun ay hindi siya makakalanding dito, so walang flight mga kabayan na papunta ng Denmark. Ang nangyari mga kabayan, may mga kababayan din tayo dito na nakakancel yung flight, nagre-rebook sila, nagbabayad pa sila mga kabayan. Kaya ang mangyayari mga kabayan, kapag uwi ka ng Pilipinas, bali flight mo dito galing sa Greenland, tapos dadaan ka ng Denmark, kailangan talaga magstay ka dun sa Denmark ng isang gabi. Yan yung kadalasan na booking. Tapos bago yung flight mo kinabukasan papunta ng Pilipinas. Dahil sa Denmark mga kabayan ay wala pong direct flight Denmark to Philippines, kaya ang mangyayari connecting flight ka. So dalawang flight yung gagawin mo bago ka makarating ng Pilipinas. So minsan mga kabayan, depende sa airlines na kukunin mo. Yung galing sa Denmark, mayroong Qatar, mayroong Turkish, mayroong Thai. Kasi yung Thailand mga kabayan, mayroon silang direct. So Thailand yung sasakyan mo, minsan galing dito sa Denmark, dadaan muna sa ng Thailand, tapos Thailand naman pa Pilipinas. Ayan, ito yung mga bahay dito mga kabayan, no? Mga sinaunang bahay ito, mga bungalow type siya. So yung sa misis ko naman mga kabayan, yung kinuha ko na ticket kasi nga naghahanap kami ng mura at kung saan kami medyo maganda mga kabayan, kasi pag mura kasi mga kabayan mas maganda niyon. Tapos yung schedule kung anong araw siya darating. So ang ginawa ko mga kabayan, nagbook ako ng ticket galing dito sa Greenland, ay darating yung misis ko doon sa Denmark, mag-i-stay siya doon ng 2 gabi. So ginawa ko na lang 2 gabi instead na 1 gabi, dahil kapag makancel yung flight dito sa Greenland,
mayroon pa siyang pag-asa mga kabayan na isang flight, so makakaabot pa rin siya kinabukasan. So gusto ko din na mas makapahinga yung misis ko sa Denmark dahil nga mga kabayan ay mayroon siyang vertigo. So masama sa kanya yung mag-travel. Hindi lang kasi kami magkasabay ng flight dahil nga nahuli yung work permit ko na dumating. Kararating lang ng work permit ko, kaya hindi naman kasi ako pwedeng umuwi. Pag wala yung work permit ko, maaaring hindi tayo makabalik. So Qatar Airways yung kinuha namin kasi yun yung mura na nakita ko. So mula dito sa Greenland, sasaka yung misis ko ng Greenland dito papunta ng Denmark. So direct flight na yun siya. Siguro mga 5 hours mga kabayan, makakarating na siya ng Denmark. Pagdating niya ng Denmark, kung anong araw siya dito umalis, ganung araw din siya darating doon dahil nga 4 to 5 hours lang naman yung biyahe. So matutulog siya doon ng 2 gabi. Pagka kinabukasan mga kabayan ay flight niya na papunta sa Qatar. So galing sa Denmark papunta ng Qatar. Pagdating niya ng Qatar mga kabayan, doon naman siya sasakay papunta ng Pilipinas. So dahil nga mayroong flight sa Qatar papunta ng Pilipinas, sa Denmark kasi wala kasing flight na direct papunta ng Pilipinas. So ang mangyayari nito ay tatravel yung misis ko mula dito sa Denmark papunta ng Qatar, siguro mga 5 oras kung di ako nagkakamali mga kabayan. Tapos pagdating niya na naman ng Qatar ay mag-i-stay muna siya doon mga kabayan ng mga 2 oras. Tapos reconnecting na naman mga kabayan, lipat na naman ang isang eroplano, Qatar na naman pa Pilipinas, siguro mga 8 oras o 9 hours yun. So napakahaba ng biyahe ng aking misis. So pagdating niya na naman mga kabayan doon sa Maynila, syempre magpapahinga na naman yung misis ko, mga 1 gabi na naman mga kabayan siya mag-i-stay doon bago siya lilipad papunta ng probinsya namin. Kasi sa Jensan kasi mga kabayan yung airport na malapit sa amin. Pagdating na naman sa Jensan mga kabayan, siyempre babiyahin na naman yung misis ko kasi doon kami nakatira, yung bahay namin doon sa North Cotabato mga kabayan. Babiyahin na naman ng mga 6 to 7 hours yung biyahe. So napakahaba ng biyahe ng misis ko. Yung biyahe niya mga kabayan ay mula Lunes, so darating siya sa amin ay Biyernes na. So Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So 4 na araw darating yung misis ko. Pag uwi yung misis ko mga kabayan, bali 4 na araw bago siya makarating doon sa probinsya namin. Tapos bali 4 na eroplano yung sasakyan niya bago siya makarating doon sa probinsya namin. So napakahaba mga kabayan ng biyahe mula dito sa Greenland papunta doon sa Pilipinas, kung saan babiyahe na naman papunta doon sa probinsya namin. Ayan, nandito na tayo sa dulo mga kabayan. Ito yung mga bahay dito. So sundan nyo lang mga kabayan habang ako yung nagsasalita. So dito sa Greenland mga kabayan, hindi ka talaga dito basta-basta makakauwi ng agad-agad. So depende mga kabayan, wala pa naman akong narinig na dahil sa bukas makakaalis siya agad. Siguro may narinig ako dito 15 days mga kabayan kung emergency talaga, na ipaprocess agad yung papel mo mula sa pag-apply mo ngayon 15 days, yun yung flight mo kapag mga emergency na. Kaya dito mga kabayan, kapag nakakaramdam ka dito ng homesick, kapag gusto mo agad-agad umuwi, ay medyo mahirapan ka umuwi dahil may mga proseso. Ito kasi yung Greenland mga kabayan, hindi naman siya itong lugar talaga na mabilis kang maka-access dito. Actually limited lang nga ang mga pumapasok na mga eroplano dito. Sa ngayon lang nga mga kabayan dito sa Greenland, sa Nuuk City ngayon lang nagkaroon ng international airport. Mayroon namang international airport dito sa Greenland pero hindi dito sa city. So ngayon lang dito, first time pang nagkaroon ng international airport dito. So kahit paano mga kabayan, mayroong international airport dito sa Nuuk, kung saan one way na lang ang pauwi papunta dun sa Denmark. Tingnan nyo yung bahay sa likod natin mga kabayan, kahoy lang talaga siya. Tapos yung style niya para sang sinaunang panahon talaga ng mga bahay. Grabe, ang ganda ng sikat ng araw mga kabayan, dito talaga siya tumatama mga kabayan sa area na to. Ito mga kabayan, old cemetery to dito. Ayan, punong-puno siya ng snow. Ito yung buong paligid natin, papakita ko sa inyo. Ayan, so yan. Nung umuwi ako dati mga kabayan sa Pilipinas, bali 5 eroplano yung sinakyan ko. So nagtrending yung video ko na yung mga kabayan. Siguro nasa 700,000 views na siguro yung mga kabayan yung video ko na umuwi ako ng Pilipinas, kung saan 5 eroplano yung sinakyan ko talaga mga kabayan. Dahil nga wala pang international airport dati dito sa Nuuk.
So ito yung lugar na main ko ngayon mga kabayan, kung saan ako nagtatrabaho. Ito yung Nuuk City. Ito talaga yung capital city ng Greenland, pero wala siyang international airport, kung saan sasakay pa kami dito ng maliit na eroplano. Siguro nasa 20 lang yung makasakay mga kabayan. Palipad kami doon ng mga 30 minutes sa international airport yun sa Kangerlussuaq, kung saan kukunti lang yung tao doon. Siguro may 700 lang katao doon mga kabayan. So doon pa ako sasakay ng international airport palabas ng Greenland papunta ng Denmark. Pagdating ko ng Denmark mga kabayan, dalawang eroplano na yung nasakyan ko pagdating ko ng Denmark. So natulog ako doon ng isang gabi. Ang biyahe ko noon, dadaan ako ng Turkey. So, pagdating ko ng Denmark, sakay ako kinabukasan papunta ng Turkey. So, pangatlong eroplano na yun mga kabayan ha. Pagdating ko na naman ng Turkey, connecting flight na naman ako, Turkey to Manila. So, yun na yung pang-apat na eroplano. Pagdating ko ng Maynila mga kabayan, na stranded pa ako doon dahil nga Pasko na, mga 2 days na lang Pasko na mga kabayan. Na-stranded ako ng 2 araw. So bumiyahe ako noon 24 mga kabayan ng umaga. Papunta ako dun sa amin sa probinsya. So 5 eroplano na yon, Manila to Jinsan, kaya naging eroplano yung sasakyan ko dati. So ngayon 4 na eroplano na mga kabayan dahil nga direct na dito papunta ng Nuuk. So grabe mga kabayan, sobrang hirap yung biyahe na yon, napakahaba ng oras. Tapos yung feel ko dati, homesick na homesick ako mga kabayan. Parang ayaw ko na talaga mag-abroad noon. Sa sobrang homesick ko naman mga kabayan, hindi na nga ako nakaligpit ng mga dalahin ko. Yung bagahe ko mga kabayan, sobrang gaan. Siguro nasa 5 kilos lang yun, damit ng mga kabayan. Tapos hindi pa ako nakadala ng jacket noon kasi parang ayaw ko nang bumalik. Yung nakita ko kasi yung anak ko mga kabayan, ay hinatid ako nila sa airport. Sobrang lungkot ko talaga noon kasi parang ayaw kong bumalik. Pero dahil nga wala pa akong ipon nun, marami pa akong pangarap, gusto ko pang makuha din yung misis ko na makapagtrabaho dito dahil gusto niya daw nga tumulong sa akin. Ayun, inilakasan ko talaga yung loob ko. Nung pagbalik ko pa dito mga kabayan, dito sa Nuuk nun, sa bahay, wala pa heater nun, patay yung heater, walang tubig. Tumawag pa ako nun sa boss ko na aayusin yung heater sa bahay dahil sobrang lamig. Doon ako nagsuot ng jacket sa loob ng bahay dahil may jacket ako naiwan doon. Ayan, nandito na tayo sa dulo mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung itsura ng iceberg doon sa unahan. Pero ito ipapakita ko, ito simbahan to mga kabayan. Pero hindi ko lang alam kung anong klaseng simbahan to mga kabayan kasi yung simbahan dito, mayroon lang naman silang simbahan dito na Catholic at Christian mga kabayan. So ito, ayan, Jehovah's Witness meron din dito. Ayan, so feel ko parang Christian church to mga kabayan or Catholic. So ngayon punta tayo doon ng kabayan. Maraming mga iceberg doon. So ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan, ito yung view natin. Walang katao-tao mga kabayan kahit napakaganda ng panahon. Parang ako lang dito mag-isang naglalakad. Ayan. So yung misis ko mga kabayan, medyo excited na din siya na makita yung anak namin. Simula nung umalis siya doon sa Pilipinas, April siya umalis doon mga kabayan. So 11 months pa siya dito sa Greenland. So sana nga ay ma-approve yung kanyang visa at yung re-entry niya pabalik dito. Dahil nga gusto niya pang bumalik dito mga kabayan, at para daw tulungan ako dito. At medyo plano din kasi namin mga kabayan dalhin yung mga bata dito. Pero siguro mga kabayan, yung malaki na siguro yung dadalhin namin sila dito, yung malaki na, kasi medyo mahirap talaga dito yung lamig. At hindi naman ito kagaya sa ibang lugar mga kabayan na mabilis kang maka-access dito. Yung hospital mga kabayan, hindi naman pa siya kaganong high-tech gaya sa atin talaga. So ayan yung malalaking iceberg dito mga kabayan. Grabe, sobrang tigas na pala yan. Nung pumunta ako dito, maliliit pa to dati. Ayan, tara, samahan nyo ako mga kabayan. So ganitong iceberg na yung bumasag dati sa Titanic mga kabayan. Yung nabangga ng Titanic. Dahil itong mga iceberg mga kabayan ay gumagalaw din ito mga kabayan, kung saan pinapadpad siya ng hangin. Tapos pag low tide mga kabayan, pag napadpad ito sa gilid, ay ito yung nangyayari, yung para silang mga higanti. So ganyan mga kabayan, pag nabangga ng barko, kahit sa ngayon mga kabayan ay wasak talaga yung barko na yan mga kabayan. Kita nyo sa likod natin, yan yung mga iceberg. Gusto ko sanang lapitan pero medyo mahirap mga kabayan
Dahil napuno siya ng snow. Nag-snow kasi kanina mga kabayan. Kaya ito, nabalutan siya ng snow. Yan o, napakaganda pa naman sana. Grabing ice dito mga kabayan. Oh. Sobrang nyo. Tingnan nyo mga kabayan. Oh. Wala kayong polar bear dito mga kabayan. Oh. Nagtatago. Parang nakakatakot naman. Tingnan nyo yung mga iceberg. Oh. Gumagalaw siya. Ayan. Gumagalaw yung mga kabayan kapag saan siya inahangin. Doon na naman yan lipat. Nag-low tide kasi. So anong nangyari? Nandito na yung mga iceberg na yun. Oh. So hindi mo yung masyadong makita yung form talaga dahil mayroon siyang snow. So parang may polar bear dito, parang nakakatakot eh. Ayan, grabe. Sobrang lamig ngayon mga kabayan kahit mayroong init. Nanunuot talaga yung lamig dito. Pag tumagal ka kasi sa labas mga kabayan, maramdaman mo talaga. Lalo na magmula dito sa sapatos mo kapag naglalakad-lakad ka. Wala nang paglagyan dito yung snow. Lahat talaga natatakpan niya. Dahil nga madalas nag-snow dito kapag winter mga kabayan. So ito yung mahirap dito sa Greenland kapag tinatamad kang lumabas, palaging nasa bahay ka lang talaga. Kasi pag lalabas ka dito kasi sa Greenland mga kabayan, hindi naman pwedeng nakasando ka lang, nakatsinelas ka lang, nakapantalon ka ng manipis, tapos wala kang bonnet. So pag lalabas ka dito, magsusuot ka talaga ng proper na makakapal. Bonnet, yung warmer, iba-ibang tela mga kabayan yung warmer na susuotin mo. Hindi pwede yung mga kuton-kuton lang. Yung tela talaga na pang winter na kung saan iinit yung katawan mo. Tapos siyempre sapatos na winter, medyas. So sa pagsusuot pa lang mga kabayan ng mga damit, medyo napapagod ka na. So kaya kadalasan yung mga tao dito ay tamad na silang lumabas kapag ganito na malamig na panahon. Dito sa Greenland mga kabayan, kahit summer dito, bihira lang ako dito hindi mag-jacket pag summer. Sa summer, madalas talaga ako nagja-jacket. Minsan nagti-t-shirt ako dito pero saglit lang. Manunuot pa rin yung lamig dito mga kabayan dahil yung temperature kasi dito sa summer, umaabot pa rin siya ng 2 degrees, 4 degrees, yan 6 degrees, napakalamig pa rin yung mga kabayan. Pag hindi ka nag-jacket, manunuot talaga yung lamig. Tapos hindi pwede dito nakatsinelas lang pag naglalakad-lakad ka. Dahil pag summer dito, lumalabas na yung mga bato, matutulis na mga bato. Okay lang kung dito kadadaan sa mga simento mga kabayan, pero espalto yung daanan nila dito. Pero hindi naman kasi lahat ng madadaanan mo puro simento. Meron kasi gaya ng papasok yung bahay mo sa taas, may dadaanan ka talaga ng mga bato-bato. Kaya kadalasan dito kahit summer, nakasapatos. Yan, tingnan nyo naman dito mga kabayan, oh. Kahit may araw dito, maganda yung panahon, malamig lang. Wala kang makikita dito na naglalakad. Minsan mayroon naman pero bihirang-bihira lang mga kabayan. Napakatahimik ng lugar dito. Hindi ka dito matatakot maglalakad mga kabayan kahit anong oras. So kampante ka dito na walang gagalaw sa'yo. Dahil napaka-peaceful ng lugar na ito, napakatahimik. Okay lang kaya mga kabayan kung dyan yung bahay mo. Sa itaas yun puro snow, bundok. Or ito mga kabayan, para medyo bibo yung pag-akyat mo. So nilagyan na lang ng hagdan dyan sa gilid para yun yung maging access papunta dun. Kasi dito wala na. So wala din silang maparkingan dito. Yung kalahating bahay yung nalubog na. Ito na sa gilid na sa ng daan. Swerte na to kasi kinukuha ng sasakyan dito yung mga snow sa daanan talaga. Pero pag sa loob na ng bahay mo kabayan, ikaw na talaga yung magtatanggal niyan. Kung mayroon kang pala. Pero pag wala naman, makakabili ka ng blower pero medyo mahal. Kaya nito, ang daanan niya, yan, napakaliit lang dito. Tapos dito, puro snow na. Ito na yung forma ng mga bahay dito. Ito yung mga sinaunang bahay dito mga kabayan. Pero pag nandun na sa sentro, halos mga building na. Kasi ito mga kabayan, unti-unti na itong ginigiba. Kukunti lang kasi yung makatira pag ganito na bahay. Hindi kagaya yung mga building, mga apartment, matagal siya masira. Pero ito mga kawain na ito, matagal masira ito mga kabayan. Kahit ilang dekada na ito, buhay na buhay pa rin. Pero mas maganda pa rin yung mga building. Kasi nga, mas matibay siya. Kahit ilang taon o dekada mga kabayan, nakatayo pa rin siya. Yan, tingnan nyo yung ulap mga kabayan, no? Parang nagkukulay orange siya. Tapos pag ganito yung ulap mga kabayan, ito yung posible na lalabas yung Northern Lights kapag ganito. Pero pag ganyan puro ulap mga kabayan, malabo. Pero pag ganito, malaki yung space at malinaw yung langit.
Ayan yung mga posible mga kabayan na lalabas yung Northern Lights. So abangan natin mamaya, baka makakuha tayo ng magandang video mga kabayan, i-upload din natin. Malapit na tayo makarating sa bahay mga kabayan. Yung bahay namin, yung likod ng blue na yan, pero ito muna yung aakyatin natin bago marating yun. So ilang steps kaya ito mga kabayan, no? Pag maakyat ko ito mga kabayan, hingal na talaga ako dito dahil napakataas, oh. Parang papunta na ata to sa dulo ng ulap mga kabayan. Tapos ito yung gilid natin. Ito yung dahilan bakit ginawa nila ito mga kabayan ng hagdan dito, para access to mga kabayan pupunta dito sa city. So ito na kasi yung city. Kasi kung doon pa mga kabayan yung bahay mo, iikot ka pa kung may pupuntahan ka dito. So ito yung dahilan. So napakatibay ng mga kahoy na to mga kabayan, oh. Sobrang tagal na to. Tapos sa ilalim natin, yan yung mga drainage mga kabayan, yung mga pipe na malalaki na yan. Tapos may nag-iisang lumang bahay dito, oh. Yan. Medyo malayo pa yung katabi niya dun sa unahan. So yan, nandito na tayo sa dulo, malapit na tayo sa bahay. So hanggang dito na lang yung aking video mga kabayan. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi, and God bless you all.